Shoutout kay Katsakino Dukusin, Ronald Barbosidad at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, mukhang itong Barangay Ginebra ay matutuloy na ang pagkuha dito kay Stephen Holt. Kilala nyo naman kung sino ito si Stephen Holt, siya ang number 1 pick dito sa nakaraang draft. At marami nagsasabi na para daw Stanley Pringle ang laro nito. Hindi pa yan gaano lumalabas dito sa kanyang performance sa Terra Firma. Pero mukhang ang Ginebra ay determinado na makuha ang nasabing player at ang ipapalit dito ay si Stanley Pringle. Kung kailangan siguro magsasama pa ng first round pick ang Ginebra para matuloy ang trade. Pero mukhang kinakailangan ng mag-upgrade ni Coach Tim Cone dito sa kanyang point guard position. Nakita kasi natin doon sa laban nila kontra San Miguel Beer kung paano kinaya itong mga guards ng San Miguel Beer. Ito sila Trollano, Jericho Cruz, Jeron Teng, si Terence Romeo nga hindi pa naglaro. So, ibig sabihin, kinakailangan ng i-upgrade ng Ginebra yung kanilang backcourt. Itong si Stephen Holt, malaki ang potential niyan talaga. Siguro kinakailangan niyang mapunta lang doon sa team na magagamit yung kanyang talento ng tama. At kung yan ay mangyari, baka malay natin sa Ginebra ang kinakailangan dyan. Itong si Stephen Holt, hindi naman niya kinakailangan ng maging isang malaking scorer para dito sa Barangay Ginebra dahil marami naman dyan tutulong, of course. So, pwede nating masabi na itong Barangay Ginebra, kapag nakuha itong si Stephen Holt, ay magkakaroon ng isang two-way player. Pwede siyang point guard, playmaker, o di kaya naman shooting guard kung sakaling magsabay sila ni Maverick Ahanmisi sa court. Pwede rin actually na itong si Ahanmisi ang maging shooting guard, si Stephen Holt ang point guard, o kaya naman baliktad, si Holt ang shooting guard at si Ahanmisi ang point guard. Marami kombinasyon na pwedeng gamitin itong si Coach Tim Cone. Kaya naman hindi nakapagtataka na gusto niyang makuha ang serbisyo ng nabanggit na player mula sa koponan ni Coach Cardell. Wawalisin na nga ba ng San Miguel Beer itong Magnolia Chicken Templados at ito bang si Calvin Abueva ay masususpend? Alam natin na nagkaroon ng insidente dito nung pagkatapos ng laro ng San Miguel at Ginebra kung saan na-involve si Abueva at yung misis ni Motautua. At doon din sa game mismo nagkaroon ng double technical dito kay Abueva at George Gallant. Pero kung ikaw ang Magnolia, kahit na maglaro si Abueva dito sa game 3, ang tanong, magkakaroon ba yan ng difference? Dahil nakita naman natin, yung umpisa pa lang ng finals, sinasabi na ng mga analyst ang magiging focus dito ay yung depensa ng Magnolia kontra opensa ng San Miguel Beer. Well, no question, nakita natin mas nananaig yung opensa ng San Miguel Beer, hindi mapigilan ng Magnolia. Yung first game, actually, tambak yun dapat kung hindi lang nag-relax ng San Miguel Beer nung bandang huli. Pero dito sa game 2, hindi sila nag-relax talaga. At tinambakan ng todo-todo itong Magnolia Chicken Templados. Ang isa pang problema ng Magnolia, missing in action. Itong si Paul Lee, hindi makita yung opensa kung saan napunta. Kaya sa ngayon, masasabi natin na itong San Miguel Beer ay mukhang determinado na walisin din itong Magnolia. Hindi natin sinasabi na mangyayari yan dahil syempre pwede pang mag-comeback itong hot shots. Pero kinakailangan unang-una mag-improve yung kanilang attitude sa laro. Ang dami nakapansin yung body language nito si Tyler Bay, hindi na maganda. And of course, hindi natin masisisi si Bay kung nafu-frustrate siya doon sa mga teammates niya dahil actually napansin din ng mga analyst maski ito sina Gio Halalon ay parang bagsak na yung katawan dahil nakita naman natin yung resulta. Hindi nila talaga mapigilan itong San Miguel Beer. So kung sakasakali na matalo ang Magnolia dito sa kampyonato, ang tanong, ano mangyayari dito kay Chito Victolero at dito sa kanilang lineup? Dito kay Abueva, kay Lee, kay Halalon, kay Baroka, Sanggalang. Mag-aalisan na ba mga yan? Iti-trade na.